nagapasalamat sa Ginoo sa gihimo sa tumang kinabuhi, di ba? Ako nagatuo nga kita nga tanan nga nag-agi ini nga tuig, daghang mapasalamatan sa Ginoo. Bisan pa nga di nato mibawon kung unsa man tong number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. O daghang kita pasalamatan sa Ginoo. Pero mga igsoon sa Ginoo, ang akong pasalamatan sa Dios ngani. Kita nga mga katawhang gihatagan niya sa iyang ngalan, naghatag sa atong kaygayunan nga kita makasulti sa uban sa iyang pulong sa atong mga kinabuhi. Unya, nagapasalamat kita sa iyang kadaghan sa panalangin at sa Ginoo sa ato. Pero ingani, ang panalangin sa Dios nga gihatag kanato dili lamang usa nga mahimo siya nga positive nga panalangin. Napoy usa pang panalangin bitaw nga pagkalisod gid dawaton. Pagkalisod dawaton. Pero pagkahuman sa kanang krisis nga nagabot sa mga kinabuhi, makasulti ka Ginoo, salamat gid sa paghatag nimo ni Ginoo kanako. Kay nakatuon ko sa pagpasalamat o paglantaw ni mga butang. Mga igsoon sa Ginoo, magabasa sa kita sa pulong sa Ginoo ha. Makita nato kanisa sa Hebrews chapter 13. Hebrews chapter 13. Unya, mabasaw nato ni please gikan sa verse 5. Ingon niya, let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have. For he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee. So that we may boldly say, the Lord is my helper, and I will not fear what man shall do unto me. Remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. Jesus Christ is the same yesterday, and today, and forever. Mag-igsoon sa Ginoo. Ang gusto na ko lantaw na ito kang gabi, ingani nga pagkalantaw. Lantaw na ito atong nag-agi nga mga binulan, mga inadlaw, kining 2025. And then we look into the future sa atong kinabuhi po. O sa may tabo sa atong pilakadlaw, o yan lantaw na ito atong kinabuhi karon nga panahon. Pero ingani nga ito himuon, past, future, and present. So mag-igsoon sa Ginoo, makita nato nga ang Ginoo naghahatag sa ato mga maayog yung mga butang. Maayog yun. Pero usay di natin ma-appreciate ang iyang kaayong gihatag sa ato. Kay malimtan man nato na iyang kaayong gihatag sa atong kinabuhi. But look at this. Ingon sa ato makita sa atong kinabuhi, ang kaayo sa Ginoo sa ato, makita nato sa iyang ginahimo sa atong mga kinabuhi. Like this. Usay ang ginahatag sa Ginoo sa ato mga problema o mga struggles. Problema o mga struggles. Daghan kita nag-agi karon nga tuig mga problema atong mga health problems unya atong mga finances. Ang uban sa ato nalistang sa atong mga finances unsa na paghimo ni ana. Pero mag-igsoon sa Ginoo kana siya padayon mangnapon na padayon ta pagalagad sa Ginoo. And then family and relationships. Ato pamilya o mga igsuon. Atong trabaho, profession and money. And thought, philosophy and law. Mga iso sa Ginoo kani nga mga butang ang gisulti sa inyo, mga butang kani siya nga kada tuig makita nato, kada tuig kakita mo sa ato. Pero dahil pagbalhin siya nga paglantaw nato. Example. Sa unang nga panahon nga ako sa balay-balay, di ko makatuo nga balay-balay may ani karon nga nga kimtangan. Di ko makatuo. Ang ako di ba sa una nga balay-balay is a place where kanang lugar asa ang mga butang barato. Barato. Kani nga lugar, bisag pila rin kwarta mabuhi ka. Kahapon, nagato sa merkado, uban ako sister-in-law, akong daughter-in-law, pag-abot na dito, nagpahit sa cucumber. Ingon siya, sa Thailand, 21 batra maning, ang dinipit siya mahalaman. Nako, day, maanad ka ng malay-balay, pero ting mahala. Unyang nga nung gagmay man siya, wala din yung pinakamaayo. Tuwa sa Manila, wala din Ang ginabalikan ni sa amo, ang nahuman na nagpili. So may igsoon sa Ginoo, daghan mga changes sa atong kahimtangan. Daghan na makita nato nga mga tawo na ilisan. Daghan mga tawo nga makita nato nga wala na karon. Ang usa sa mga butang nga napasalamatan nako, nga kita nga niya sa malay-balay, nga kita din sa balay-balay, nagapalit sa pag-alagad sa Ginoo, bisan pag atong mga igsuon o atong mga silingan ng atong mga kauban sa una, nangawala na.
karon nga panahon ako nagatuo nga kita nabutang sa usa ka lugar asa dapat magpili sa atong dalan nga atong sundon para sa Ginoo. Ako bitaw nagalantong ko sa mga kauban sa una, makita man ako yung mga dagko mga apelyido. Pero wala naman sila. Wala na sila. Ang mga bantog nga mga apelyido sa wala naman sila. Asa na kapaingon? Ambot, asa na kapaingon. Pero ngani, karon nga panahon nga diya sa balay-balay, we should choose what we do and what way we should walk into. So may iso sa Ginoo ang mga changes sa una nga panahon unya karon lahi na ang atong mga kahimtangan. Pero ngani, ang dako nga pagbaylo sa una nga panahon ug karon na usa nga dako nga pagpagalbalin. Sa una nga panahon para magbaylo usa ka sirkumstansya o usa ka komunidad, ginahanglan og taas ka panahon. Taas ka panahon. Magbaylo na siya, hinay-hinay, hangtod nga mabaylo na siya, tibok ka komunidad, maghimo na ng mga butang. Karon, dili. Dubo na nga panahon, baylo na. Lantawan ninyo, sa una nga panahon, ang ato makita, ang nagagamit ng cellphone, mga sapian ra. Karon, kisa nagagamit ng cellphone, sapian ra o dili. Pati ang mga pobre na cellphone, sa wala kaunon na cellphone. Bisag wala na kaunon, mangita pa para paagi para makapalit og load sa cellphone. May sa Ginoo, ang pagbalhin sa atong syudad, lahi. Ang pagbalhin sa atong syudad, ang iyang ginahimo nga sa una dugay kay mabalhin karon paspas. Pero may sa Ginoo ngani. Ang makita nato nga ang Dios nagahatag sa atong pagsabot nga ang iyang ginahimo sa atong mga kinabuhi is this. Our outlook changes as we grow older. We tend to look at our past as background of our tomorrow. Sometimes ang atong makita mga ang atong makita sa atong nag-agi nga mga panahon, mura ka ng background na bitang nag-agi ng mura dili tinuod. Kung tanong ko ninyo, pero nakatungod naman sa ako nga nag-agi ko sa UP Diliman. Pero mura damgo ra to, nag-agi. Wala na yun. Mura dili matuhan nga nag-agi. Di ka makatuwa nga nag-agi nga panahon. Di ka makatuwa nga nag-agi ito nga lugar, ang mga tao. Pero ngani, makita nato nga pagbalhin sa atong kahimtangan is that we tend to look at them as our background of our tomorrow. Our yesterday passed so fast as if we only have a glimpse of our past. Nag-agi siya paspas kayo. Unya abi nato nga murag nag-agi siya nga murag kanang naglipas lang ang mga inadlaw. Sa ilo ka na ako'y call si kamay. So kita makasulti ni ani. Nga kita nga mga katawhan, nagapasalamat sa Ginoo, nga kita di ay mga anak sa Dios nga ginapaagi na sa dagang mga lugar. Unya, ginapaagi na sa dagang mga paagi. Pero ingani, what stayed on us is not what we experience. Actually, napabili sa ato, ato mga kinabuhi, dili katong lugar, dili katong kwarta, dili katong atong trabaho, ang nagpabili sa ato, mga relasyon nato sa ubang nga tao. Remember? One time, nagadto ko sa Manila, nag-meet ko sa akong mga kauban sa UP. After 35 years kami nakita. 35 anyos kami nakita. Nagkita mi. Ang ilang mga dagway, ang uban nagbalhin na, ang uban pero parehas na gyapon, ang mga batasan mga baraw gyapon. Naiusa dito ang kauban namo nga nagatrabaho, graduate sa UP, nagatrabaho, nagapangay pag kwarta. Ang usa siya nga, dahil, nga Levi, unsa ka naman, ang imo nga bag, nagapa M16? Yan, mga leftist man. Sige nag-istorya mi. Ang uban sa ila, daghan na ito mo sa ila. But look at this. Ang atong makita, nga kita day, bisan pa nag-agi na ito nga panahon, murag damgo lang. Nag-agi ito mga panahon, murag nakita lang nato, nga murag nag-agi lang yun ta. Ang atong madumduman is this. Naay mga tao nga related sa ato, pinaagi ato nga mga panahon. Pasalamatan nato sa Ginoo. And so, what we can say is this. Ang Ginoo nagahatag sa ato og iyang pagpasalig nga ang Dios nato parehas kahapon, karon ug ugma. Pasalamatan nato ang Dios, di ba? Kaya kita nakahibalo ang Dios nagtabang gyapon sa aton niana. And so as we go on, inapasalamatan atong Ginoo kay sa wa nagabalhin ingon niya sa verse 7 dinhi. Ingon niya, remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. Jesus Christ, the same yesterday, and today, and forever. This is verse 7, nagasulti siya, whose faith follow, considering the end of their conversation. Now,
whose faith follow. Sundo ninyo ang ilang nga pagtuo. Kanibawa ninyo ang ilang mga agianan nga agian, mga maayo nga mga lugar. So mga iso sa Ginoo nagapasalamat ang ngani. Dini sa Bethel Baptist Church daghan ta og mga example. Daghan ta. Usa nga ato makita pagkalisod-sundon siyang kinabuhi. Haskang kanang straightforward yun. Nga lisod-sundon na yung kinabuhi. Dapat mga kauban at reading nga marag sayod lang kinabuhi sundon. Pero sa likod niya na may mga butang nga marag di mao. Pero kung ato makita is this, daghan tang mga tao sa Bethel Baptist Church nga pwede nato magamit lamang kinabuhi nga agianan o panalangin para sa ato. Agianan sa panalangin para sa ato. Sundon nato sila sa pagsunod na sa Ginoo. Para sa Paulo sulya, follow me as I follow Christ. Samtang nagsunod sa kay Kristo, sunod nato siya. So, magpasalamat sa Diyos ganito sa Bethel Baptist Church, daghan tang mga tao nga makadasig sa ato sa pag-alagad sa Ginoo. Diba? Usay kita di kita makakita sa kaayos sa Ginoo sa tumang kinabuhi kung dili mga tungod sa ato mga kauban sa pagtuon sa Bethel Baptist Church. So mga iso sa Ginoo ngani. Karon nga panahon sa atong simbahan sa Bethel Baptist Church, daghan tang mga tao nga ampuanan. Number 1, tungod sila mga sakit. Kaya din niya mga anak ni Brother Philip Quixote, ilang amahan ampuan nato. Na-stroke man si Brother Philip. I know it's hard for them to move. But it's going to be. Ampuan nato si Brother Bonnie Palo o si Epion. Si Brother Bonnie Palo na doon sa ako katong Domingo sa pastor. Mananghid unta ko na magbalhin sa aming lugar. Magbalhin mi dito sa Violeta, sa Aglayan, sa Linabo. Dito may puyo para nga doon may simbahan. Nako, Brad, no problem. You can go ahead. Sige, mananggil lang ko nga ng pastor, kaya magbalhin mo dito. Sige, no problem. Ang po si Brother Manny Codal. Human siya nga iyang angiography, ingon sa doktor siya, you have to have an open heart surgery. Abrihan. Ang uban pa itong mga kauban nini, nga mga tigulang na, nga di na makatindog, nga usay dahil sila mga balay, di na makadumdum, ang puhan ang ginato. Pero mga iso sa Ginoo, dumdum mo natin eh. Usahay kita nagapangita o mga tao nga makahatag sa atong dalan. Nga kita man di ang dalan, kailang kapangitaon po. Kabantay mo? Kita nagapangitang dalan, sa atong sundon. Wata kabantay, nga kita po di, mga dalan po di, nga sundon sa atong mga kauban. And so, mag-igsoon, bantayan nato ni nga mga butang sa atong mga kinabuhi. Number two, we're going to be talking about our future. Kita nga mga Kristohanon, ang atong ugma, gibutang sa Ginoo sa atong atubangan, parang kita mag-alagad sa iya. Ang atong mga ugma, yung number 1, our tomorrows will be characterized as our aging. Atong pag-edad. Ang uba sa atong mag-edad, daghan, dugang, layo pa, pwede kita mag-edad nga magkulang. Magtiguang kita. Na? Ikaduha, ang atong ugma, na mga health concerns. Nga uban niya nga mga health concerns nato, pagkalisod nato lantawon o bantayan. Ato mga health concerns. Para si Pastor Josler, all of a sudden, mild heart attack. Naami usa ka amigo sa Manila, si Pastor Joel Sinares, pastor sa Manila Baptist Church. Kading December, na heart attack siya. Gawa sa Manila. And then, na ICU siya, upat ka fluids ibuta siya nga lawas, ay siya nakauli sa Manila. It's heart attack. Daghan ng mga pastor kaon nga undergo og mga health issues. Pero siguro kay ang Pilipinas manggod, kita din sa Pilipinas, grabe mo kita mukha og ditson god. Diba? Mo na siguro nga pag heart attack ta ba tudluan dagan dito magkaon ng ditson nga dagan kayo. Pero mag-iso sa Ginoo nga ni. Ang uban nato nga mga workers nag-undergo sa heart attack or health concerns, ang uban sa ato nga mga workers, ato nga mga ginikanan is that they start disbursing their goods to their children or offsprings. Ang uban nga mga ginikanan nagapagsugod ng panghatag sa mga bahandi, ilang mga kwarta, ilang mga yutas na mga anak o mga ilang mga kaliwat. Pero mag-iso sa Ginoo kay bala mo, usahay kita nagalantaw ni ining mga butang, nagasulti nga mga anak. Kaning akong butang ihatag sa inyo,
Gamito ninyo. Pero kay balumo mo, nga naay mga sapian sa Amerika, nagkwarta na milyones. Sometimes multi-billions. Daghan kayo kwarta. Pero ingon nila, dili mo mihamuhatag ni ining mga kwarta sa among mga anak. Dili na paghihatag. Hatagan lang ng pila lang kamilyon nga magamit lang. Kay kaning akong kwarta, ingon nila, nakita man ako ning ako ng trabaho. Ikaduha, kung ihatan ako sa ila, di na sila magtrabaho. Di na magtapulan na sila. So yun hatagan lang sa ilang magamit para mabuhi sila, and then kaning nabilin, ihatan ako sa foundation nga sa mga utang. But look at this. Disbursement of goods to their offspring or others. And ikaapat nga butang for the future is this. We are going to be experiencing death. Tara naman kita mamatay, di ba? Mauna lang uban sa ato, ang uban maulahi, pero tara naman kita mamatay. Wa may accepted ni ini. So we should start and say to God, God, my future looks like this. I'm going to be aging. I'm going to disburse things. I'm going to be telling other people about you. I'm going to die. Pero kibalo mo, sabi mo sa amo ni Phoebe. Kibalo mo, sabi mo sa amo. Kami nga duha, wala yuta. So, ang among mga anak, way agawan. Ingon na mo sa ila, kung nami yuta, nasa baso. O, tigisa mo ka baso nga yuta, inyo na. Yeah. So, kami nga duha, wala mi, di makaguwot ang mga anak. Katungkol sa kadlaw, gidala ko sa kalasungay, na ako ipakita sila, tiyan ng mga anak. Kita ninyo na, kana sa pikas, nantawan ninyo, di na ato. Kanina sa pikas, di po na ato. Nako, kanina din, pwede mato. Ang ko sa ila, we have about mga siguro mga 1,000 square meters na property. Now, we're going to have it one day. Nako sa ila, kung magsugot mo, patindog tagbalay. Kung di mo magpasugot, patindog kong payag ra. Okay naman sila. Pero kabalo mong mag-iso sa Ginoo, ang mga butangan niya sa ato, pwede natin malanto as future things for us. Future. Magamit sa future nato, magamit sa mga butang. Pero mag-iso sa Ginoo, ngani, dumdumon nato nga atong future is still beyond us. Magamit ang kapilakado para sa atong future, but we must always remember this. Ang pinaka-importante nga butang, hindi atong future, kundi ang pinaka-importante nga butang, ang present nato, nga current time. Ang karon natong kahimtangan, makita nato din ang ato nga pagka ang gaymo nato nga sa atong kinabuhi nga mga butang. So, our present time is this. It is how good we take care of our body yesterday and today that takes care of our tomorrow. Kung sa ato paghimo sa ato mga kinabuhi sa una, pagbantay sa mga lawas, atong pagtabang nito mga lawas, mo po para sa atong umugba. Kay bantay mo, naayos sa mga naluwas ng mga Kristuhanon. Nga sila, nagahuna-huna ba sa Ginoo, luwas na ba ako? Ngano ako nung utabangan nga makagawas sa akong pagkapalahubog nga akong lawas, di na mapare sa una? Ang yang basulon Ginoo. Ngayon Ginoo, nagluwas na ba ako, nagdawat ako sa imo, ngano akong lawas, man gyapon ng resulta sa alcohol. Magigso sa Ginoo, dili na siya sakto. Di na ito resulta ng Ginoo, kuhaan sa akong lawas ang resulta sa alcohol ang ibutang nako. No, you cannot do that. Pero yung ani, kung unsa nga itong himuon ka sa una, ug karon, mo na magresulta sa kinabuhi ugma. So, importante nga butang, nga karon, dako nga butang atong himuon sa paghimo sa mga butang nga maayo. Ang usa ka author nga akong gusto nga unta natin mga libro sa simbahan, ang gadyan nahimot sa author niya. But ang title sa libro is that Today Matters. Today Matters. Kanang karon nga adlaw, importante ni siya. Importante gini siya para sa ugma nato. Kaya pagkaabot sa atong ugma, di na naman mautro nga itong kinabuhi karon. Pero ingon niya, kung sundo natong pagkahimo ni nga mga butang, maghatag sa atong ugma nga mas maayo para sa ato. Kung kita maghimo ni mga butang nga maayo, ang atong ugma magmaayo pud na. Pero ingon magsuon sa Ginoo, ang makita nato nga butang dinhi is this. We take care of the people. Now let me just see this.
Our present goodness will eventually take care of our tomorrow. We take care of people today not knowing who will take care of us. Yet we believe when our time comes, God will send His people to take care of us. Mao ni magsuon sa Ginoo, usa sa mga concern nga gusto nga mabaon ninyo. Sa Bethel Hospital, kada ka kasulod. Pero wala pa nakasulod sa Bethel Hospital nga pasyente. Kada kang kasulod sa Bethel Hospital nga nagbisita og pasyente. Dili ko ang pasyente. Ako pangayo sa Ginoo, Ginoo, ayaw lang ko gimo nga pasyente ha. At sa Bethel Hospital, mag-ampo sa pasyente, mag-istorya sa ila, maghatag og encouragement para sa ila, maghatag og kadasig para sa ila. Pero ang ako, Ginoo, kung mag-abot lang panahon nga ako na nasa ospital, nakaka magbisita ni sa ako. Naho, Ginoo, lisod ba yan? Ginoo, kung mag-abot ng panahon, kay kami karon nagatabang man sa mga pasyente, ilang mga expenses, ilang mga tambal ng mga doktor sa mga. Kung kami mag-abot sa ospital, kung ako mag-abot sa ospital, nakay mo tabang sa ako. Di ko kumalo. Ang ako ni bawa ni ani, mutabang ta karon, pag-abot sa atong panahon nga didto ta, tabangan ta sa Ginoo sa una. Mo nang wala ko kabalaka. Ingon ako kay Phoebe nga tiyaw-tiyaw nga istorya nga pwede tinuod. Kung mamatay ko, putsa lang ko sa kuan banig niya ilabay sa suba. Ipakaon sa lukon. Okay na ko. Pero di man na mahimo ninyo dinhi, di ba? Ang ato mahimo is that ampuan nato ang mga butang. And so, usa ka bersikulo 1 Corinthians chapter 15 and then verse 58. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as we know that our labors are not in vain in the Lord. Padayon na ito pag-alagad sa Ginoo karon nga panahon. Kanaibawan na itong atong ugma, di na siya mailisan. Ugma ang atong gimo karon, di na mailisan. Kay balo ba ta, kung wasa dapat na itong himuong karon nga panahon? Magtabang ta. And so, tabangan na to, alagaron to Ginoo, unya kita mag-alagad sa iya, nga mahimo na itong pinakamayo nga butang para sa imayan niya. Mag-iso sa Ginoo, unta, gusto pa na ako magpagtaas, nagalang akong sipon, gagakon sa gabisyo akong ilong. So, next time, we're going to do this further, please. Okay? So, mag-ampot na mag-iso sa Ginoo. Let's pray. Salamat o Diyos sa imong kaayo. Salamat sa imong tabang sa amo. Salamat Ginoo sa imong paghatag, imong kusog kabakod, Ginoo ka namo, kami makabutang sa imong kagalingon Ginoo sa imong atubangan. Tabahay kami, Ginoo, bantay kami. Sa pag-alaga na mo, Ginoo, kanimo, ihatag imong kusog, Ginoo, kanamo, mahimo na pinakamayo para Ginoo sa imong harian. Nagpasalamat kami sa ngalan ni Jesus. Amen.